Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome to another day of inspiration and tips for your business. Ako po si Bam Aquino, ang inyong partner sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go. Let's go! As author Napoleon Hill said, weak desires bring weak results. Just a small amount of fire brings a small amount of heat. Gaano nga ba talaga kahalaga ang masiglang pangarap at positibong ambisyon sa ating mga negosyo? Yan po yung aalamin natin kasama ng ating mga Mariqueñong entrepreneurs. What are we waiting for? Let's go! Ang Marikina City ay ang shoe capital of the Philippines. Ang industriya ng paggawa ng sapatos dito ay nagsimula noong 1887 nang ang community leader na si Don Lorieno Guevara o mas kilala bilang Kapitan Moy ay nagpagawa ng kauna-unahang pares ng sapatos sa lungsod. Napag-aralan ng mga Mariqueños ang shoemaking at sabi nga nila, the rest is history. Kahit kilala ang Marikina bilang shoe capital of the Philippines, marami pa ring mga iba't ibang negosyo dito. At yan ang mga pupuntahan natin ngayong araw na ito. Let's go! Hello, Josie. Nandito na ako sa Marikina. Maliban sa mga sapatos, ano ba yung mga pwede pa natin puntahan dito? Well, maganda din ang mga bags na gawa dyan sa Marikina. Actually, may ipapakilala ko sa'yo. Go and visit Miss Eda Fulgencio, owner of Nicolette's Fashion Bags and Accessories. I'll send you the address. Alright, let's go! Miss Eda, kwento nyo naman ho, paano ho nagsimula yung inyong bags and accessories business? Ay, nagsimula ito nung namatay ang father ko. So, yung mga makina kasi, parang nangihinayang ako na itatambak lang sa isang tabi. So, nag-decide ako na magnegosyo ko ng sarili ko. So, ang naisipan kong negosyo is paggawa ng belt. Kasi yun yung walang masyadong competition nung time na yun. Okay, so nagsimula ko kayo sa belt? Oo, sa belt. Tapos I'm sure rumami ho yung nagbe-belt. Yes. Okay, so naman ho kayo pumunta nung marami na yung belt na marami ng competitors. So, yung mga sinasaplayan ko ng belt, nagdi-demand sila ng bag. Nag-sample daw ako. So, nag-sample din naman ako ng bag. So, nag-click din naman yung bag. Yung mga bags nyo po, mostly gawa po yan sa synthetic leather, no? Yes, so. Okay, pero gumagawa rin po kayo ng iba-iba klase ring mga tipo aside from synthetic leather? Oo, pwede rin. Pagka may nagpapagawa ng pure leather, pwede rin akong gumawa. Pwede rin po? Oo, pwede rin. Okay, ano po yung pinakamahirap na challenge po sa ating bags business? Siyempre, yung o-orderan ka tapos wala ka namang mabibiling materials kasi out of stock. Yun yung napakahirap. Kasi may ano yan, may deadline. So pag hindi mo na meet ang deadline, Wala. Tapos pwedeng tanggapin, kaya lang magmumulta ka. Yung disenyo po, nagagaling ba yan sa mga customer ninyo or kayo ho yung gumagawa ng design? Yung iba galing sa customer, yung iba ako yung nagde-develop. Kayo na po mismo? Oo, ako mismo. Okay. Napakalapit po sa river, no? Yes, Dito sa Marikina River. Yes, Nung nag-undoy po, ano po yung naging sitwasyon po natin dito? Ay, nako, Diyos ko, itong buong factory na to, tsaka buong bahay, lumubog. Okay. Hanggang So, second floor, so totally wash out. wash out. Yung makina, inilagay namin sa table, then inabot pa rin siya. So, kumuha ako ng mekaniko para sa makina. So, yan, tumakbo naman lahat. At ayos naman ho. Oo. Okay, dito ho, sabi niyo po hindi na po ano to, no? Hindi na pinatanggal yung yung putik dito. Oo, yun. Oo, ano daw yung ginawa ho natin dito sa Nilagyan ko lang ng mga bato-bato, tapos sinimiento ko. So ito pong tinatapakan po natin, nandito pa rin ang kinahinatunan ng ondoy. Yes. Nandito pa rin siya. Andito pa rin yun, yung putik naman. So noong time ho na nalubog po ito, marami po sa mga entrepreneurs talagang Yes, nawalan ng lahat. Oo. Ano po yung sinabi niyo po sa sarili ninyo para makaahon ho kayo ulit? Nung una, talagang, siyempre, nalumo din ako. Siyempre, lahat talaga nawala eh. So, ngayon, dapat mag-give up ako. Kaya lang, naisip ko rin naman, yung mga kliyente ko, willing naman silang sumuporta sa akin para makabangon ako. Masabi po ba natin na naka-recover na ho tayo mula noong 2009? Hindi pa masyado, kaya lang. Malapit na? Oo, malapit na. Okay. Ma'am, ano ang advice nyo para sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo? Tsaka, saan po natin mahanap yung mga produkto po natin?
Ay, yung advice ko lang sa mga gustong pumasok ng negosyo, tuloy-tuloy lang po nila. Basta may determination sila, ayun, maglalago din yon sa sipag at tiyaga. Ngayon, itong mga produktong to, dinadala ko sa Rusty Lopez, doon nila mabibili. Sa Tonic, sa Tonic, nakikita sa Tendesita, saka sa Green Hills. Ngayon, yung iba pa sa Sandan, saka sa direct selling. So lahat po yun, pag Yun. nakita po nila yung mga produktong yun, maaalala po nila kayo. At Oo. ano yung mga kasamahan Tapos, dito. meron pa rin akong store dyan sa Marikina Shoe Trade Fair. Kung yung gusto kong, yung mga produkto ko na gusto kong ibenta roon. Yun ho. makikita. Yun yung Nicolette's, no? Oo, yun yung Nicolette's. Okay, thank you very much, ma'am. Okay, Maraming yeah, salamat. yeah. Good luck po sa inyo. Ating gumagawa ng footwear ang pamilya ni Miss Eda, pero nangarap siyang magkaroon ng negosyong mas patok at naiiba sa industriyang nakagistanan niya. Kaya naman hindi siya natakot at sinubukang gumawa ng ibang produkto. Ngayon, successful na ang kanyang bag and accessories business. Today's tip number 1 mula sa kwento ng Nicolette's Fashion Bag and Accessories. Achieving your ambitions may require you to be unconventional, so be willing to get out of your comfort zone. Hello, Bam! From bag, may pahabol pa akong isa. This is an item that ladies truly love. Ang pamaypay. Wow! Complete accessories talaga yung gusto mo, ha? Tama-tama, mainit dito. Sige, hanap tayo. Hi, Steph! good morning. Gandang umaga po Oo. sa inyo. Kumusta ho kayo dito sa Pamaypay Marketing? Okay naman ho. Masaya kaming lahat. Okay, ma'am, paano kayo nagsimula ng inyong paypay business? Actually, walang gumagawa ng pamaypay dito sa Marikina. So, nag-isip ako na gumawa ng isang giveaway na medyo, hindi siya common, at saka useful. Nung unang beses pa lang po kayo nagsimula, ano po yung mga challenges ng panahon yun? Actually, medyo nahihirapan kami sa mga customers. May mga customers kami medyo retikuloso, medyo matataas yung standards. Sinisikap namin na maibigay sa kanila yung masatisfy sila. Yung turning point po natin, yung anak po ninyo, Yeah. naengganyo at gumawa ng website para ho sa inyo. Oo. Paano po yung nakatulong sa inyong negosyo? Ikinalat niya ho kasi yung website namin. So, marami hong nakakita. Unti-unti, dumami yung customer namin sa probinsya, then pati sa abroad. So, yung mga customer po na yun, tumitingin lang sila sa website at nag-order na ho sila from there. Oho. So, talagang high-tech ho ang ating pamaypay marketing, ano? Malaking tulong ho yung website. Okay, tingnan ho natin yung mga products natin. Let's go. Okay, Miss Net, itong gawa ng mga beautiful ladies natin dito, saan po pupunta yung mga produktong ito? Actually, ito sa Batangas to. Order to ng sa Talisay, Okay, Batangas. so iba-ibang klaseng disenyo po ng Taal Volcano. So this is one order, no? Yeah, one And order ito to. ho, saan ho ito mag-end up sa Talisay? Sa church nila. May church kasi doon, yung lumang simbahan. Okay. So, doon nila binebenta. I see. Okay, and yung iba po yung produkto, saan parte na po ng Pilipinas nakaabot? Actually, hanggang Davao, Bohol, Cebu, Cagayan de Oro, yan. Ilocos to, So, north to south to, Zamboanga. umabot na, no? Yeah, oo. Lahat po yun, paypay. Okay, pamaypay ho. Okay. Talking about the paypay, itong mga iba't ibang proseso po ginagawa nila, yung mga kawayan, saan niyo po nasa source yan? Sa probinsya din po yan, pinapa-labor ko ho. Ako ho ang namumuhunan, papadala ho ako ng pera doon sa mga tao. Tapos sila ho ang nagkakat ng mga kawayan. Kawayan, no? And of Opo. course, pagdating ho dito, nakaporma na pong Oho, yung parang skeleton ng paypay. naka-ready na ho siya. And habang nangyayari ho yun, on the other hand, yung mga disenyo at yung mga sinisilk screen, Opo. ginagawa ho yan dito sa Marikina. Oho, dito ho sa amin din ho mismo. Okay. And at this point ho, kahit anong gusto may pagawa, basta paypay, kaya niyo hong gawin. Ay, oho, kayang-kaya namin. Kahit ho medyo maselan yung print,
Heat press, kaya din ho namin. Full color, yan, kayang-kaya namin. And aside from this, ngayon ho puro Taal Volcano po yung ginagawa, but meron po tayo dito rin, mga wedding giveaways. Opo, meron kami mga wedding giveaways yan. So ito naman ho mas elegant and mas romantic in dating. Oho. And this one actually comes in a package, no? This one may paypay and merong Bag, and then yung backpack niya, hindi pa yung tapos. backpack na hindi pa tapos, no? Aha. Marami ho ba kayong mga orders for weddings also, for corporations, mga Oo. corporate giveaway? Mga 70% ng order namin ngayon, wedding. Meron ho kayong may papayo sa mga gusto pong pumasok sa manufacturing business o ganitong klaseng negosyo po? Actually, ang una, dapat magplano. Once na nakapagplano na, kikilos ka na, umpisahan mo na. And then, pagka, kailangan mo ng tiyaga, sipag, siyempre. Hindi ho mawawala yung ingredients na yun. Kailangan yon. Tsaka, kailangan, siyempre, manalangin ka rin na kailangan, para magtagumpay ka. Meron po bang secret ang Pamaypay Marketing? May sikreto po ba kayo? Ang sikreto namin, yung samahan namin lahat. Every time na marami kaming orders, halimbawa kung 10,000 pieces up, kami nagtutulungan kami. Kaya nagiging success yung delivery namin, yung orders namin, yung trabaho namin, talagang pinagbubuti nila. Hindi na kailangang utusan pa. Talagang inaayos nila para umulit yung customers. Okay. So, Miss Net, ano yung future plans pa po natin for Pamaypay Marketing? Actually, may plan ako mag-expand. Yung market namin, saka gusto ko dumami pa yung mga customers namin. Pinag-aaralan ko kung paano namin makukuha pa yung Mas marami pang mas customer. maraming customer pa. Okay. But in terms of production, kaya-kaya hong tugunan yung challenges ng customers mo Actually, natin nakakagawa kami ng 15,000 in 3 months. in 3 months. Kasi may order kami 15,000, 3 months namin ginawa. Alright. Okay, ma'am. Thank you very much. Good luck po sa inyo. Oh, salamat. Sa pagtupad ng ambisyon ni Miss Net na mapalago ang negosyo, gumawa siya ng paraan para mapalapit sa kanyang mga customers. And that is to provide a quality product and be accessible. Today's tip number 2, mula naman sa kwento ng Pamaypay Marketing. It's not enough to just determine where you want to go, get on your feet and get there. Go Negosyantes, kilalanin natin ang mga bago nating kaakibat sa pagsulong ng entrepreneurship, ang UNO International Corporation. That's right, Bam. More than the financial breakthroughs, UNO has become an avenue for many people, especially the youth, to build their confidence, hone their communication skills, and have an entrepreneurial training. Pakinggan natin ang motivating stories ng mga UNO young entrepreneurs na sina Nico, MC at Christine. Before I joined UNO, I was actually studying in Ateneo. So, fourth year ako noon, I was taking up business management. Before pala ako nakagraduate talaga, naghahanap na ako ng mga negosyo na pwedeng i-start. Before ako mag-join sa UNO, I was a student sa Philippine Normal University. I was taking up psychology and I was running for magna cum laude. Kasabay ng psychology, meron akong kinukuhang specialization na mathematics. So, medyo mahilig akong mag-aral. Reality will tell you na kahit pala honor student ka, very hard yung competition when it comes to the employment world. Ang goal ko, ako kasi nag-challenge ako nun, katulad nun, nagmamasteral ako para ako yung unang MBA na 22 years old. At a very young age, I was able to start my own business sa pamamagitan ng UNO. Actually, when I first saw the products, I like the supplements, but the beauty products I wasn't really sure of because for me, selling wasn't really my expertise, kumbaga. At first, nahirapan din, napagod, napuyat, tinuloy-tuloy lang. Right now, I'm planning to expand more business outside, like going into stock market and all. Currently, I have my own condo that I'm paying for. Tapos I was able to get my first car through UNO. And also the best part, UNO will be expanding its first branch in the States, which I will be co-owning also. Yung pinaka-prices pa rin is the leadership trainings, personal development, and of course yung mga other characteristics or traits na nade-develop sa'yo while doing UNO. Natututo kang mag-handle ng mga tao,
paano ka makikapag-ugnayan sa mga tao. Iba kapag nagne-negosyo ka. So, ang natuwa ko, yung uno, negosyo siya. Na-attract talaga ako dun sa idea na I could actually start my own business na small capital lang pero malaking returns. Plus, this is something that I could actually do part-time. Besides that kasi, yung system na Uno, I found out na proven and tested na siya. Kumbaga parang franchising, but in a micro level. So, yun yung nakita ko sa Uno. Sa mga kagaya ko na kabataan, mga estudyante, na mataas mangarap, I just hope na i-open mo yung mind mo sa mga opportunities. I just hope na i-open mo yung heart mo sa mga darating sa yung blessing. Kasi once you're close-minded, mahirap pumasok ang blessing. Kahit bata ka pa lang, pwede ka namang kumita. So, huwag kang matakot. Para kang tumataya. Hindi mo alam kung mananalo ka o matatalo. Pero walang iba makakapagsabi kung mananalo ka o matatalo. Yung sarili mo lang din. Yung pangarap mo, hindi lang basta pangarap. Dapat gumagawa ka ng paraan para ma-achieve siya. It's never too early to start earning. And it's definitely not too early to start your own business. Ang youth naman talaga, or yung kumbaga pagiging bata is never really a hindrance para may ma-accomplish kang maganda sa buhay mo. Ang dami na nating nakilalang go negosyantes dito sa Marikina. Talaga namang dreamers at achievers sila. Teka, nagugutom na pala ako. Mukhang masarap magpandesal ngayon ah. Let's go! So, nagsimula ang Pande Americano with your father. Yes, that's Baka who right. you can tell us about the history of Pande Americano. Americana. Yeah, I started 1950s pa with my father, Jose Cochero. And then, isang beses lang ang biyahe sa probinsya ng mga bus terminals. So nakita niya, nagugutom yung mga pasahero. So naging interested siya dahil parang mas maganda yata magpandesal kaysa Magkutsero. magkutsero. Okay. I think the name Americana stuck because karamihan ata nung customer niya, Americana. Amerikano. During the 1950s, Okay. naliliitan yung Amerikano sa pandesal natin. Okay. So gumawa sila ng historical na pandesal natin na malaki, the giant one. It is called Pan Americano. Pag pupunta ho tayo sa branches ng inyong mga restaurant, the first thing that people notice is napaka-unique ng interiors natin. No? Kaiba siya. Yung father ko tinuro sa amin na if you want to be superior, don't be average. So be unique. At the same time, sa panahon naman ngayon, people get bored with the same setup. So we would like the customers to have another experience, hindi lang yung kain. Yung interiors ho natin is halong Filipino heritage tsaka mga na-pick up niyo po sa iba't ibang bansa. Yes, that's right. Gusto kasi namin yung mga customers na mapaalalahanan kung saan yung mga pinanggalingan natin, mga gamit natin noon. At the same time, pwede natin siya i-mix para doon sa mga nakikita rin natin sa ibang bansa. Like sa Germany, meron silang baliktad na concept. So we had that in White Plains. Dito naman sa Marikina, the original branch, meron ditong chess pieces na pwedeng instructional materials for little kids. Okay. But of course, in any restaurant, yung pagkain po yung, I guess, pinaka-importante, no? Ano ho yung best sellers po natin? Pinili namin, una-una, yung meron kaming Marikina favorite. Only in Marikina that we have the everlasting and the wak na toy. Okay. Ano po ba yung everlasting lanyera? This is actually embutido na nasa lanera with pickles. Kaya tinawag na everlasting kasi everlasting present yan sa lahat ng salo-salo. And then we have another one, Marikina dish, the wak na toy. That's actually menudo, again with pickles. Mariqueños love pickles. Marikina before in the 1940s pa, maraming Chinese dito. Lagi nila nakikita yung yung menudo na yan with pickles. O bakit? Yan na naman. Wak na toy. Wak na toy. Wag na yan, wag na yan. Yan na naman. Kaya tinawag na wak na toy. Laging yan ang nakaserve. Doon ho tayo sa kung saan ho tayo nakilala. Ito pong pandesal, no? Baka ho pwede nyo itong ikwento ho sa amin. Yeah. Etong bakery namin, nagnegosyo kami. It will not look like as a bakery pag pumasok ka. So we only have 4 products. This is the 1950s giant na nga yan, pandesal. And the mega size Pan Americano. Okay. Why giant? Kasi it's the biggest, heaviest pandesal in the Philippines.
Testingin ko na ho, ah. Yes, please. Okay, talagang malaman, no? Hindi siya Oo, mahangin. malaman. It's full na full, no? Hindi namin siya masyado pinapaalsa. Plus, we don't have preservatives. It will only last for 3 days. Masarap. Yeah. yun kami. So ano ho yan, no? Whether pang merienda, pang lunch, pang dinner, gusto nyo mag-hangout, Yes. pwede po pumunta dito. Pwede. Anytime ka. Feel free, kahit na nakapambahay ka lang, bagong gising ka, or nakabarong Tagalog ka, very welcome po kayo dito. Wala kaming dress code. So, come in, anytime, feel free to stay here. Kahit hindi kayo umorder, we offer free Wi-Fi, free chess games, walang order free art lessons, free photography lessons, free Tai Chi lessons, every TTHS. So, everything's free. Ano po yung nagpapasaya sa inyo in putting up this business? Yung pong every time na may papasok na tao na nakangiti, na nakita naming masaya sa place, and most of the time, they come to us, they tell us na they really like yung ginagawa namin. Ang feeling namin, hindi kami nagnenegosyo. Meron kaming ginagawa for the community. Okay. It's just the most satisfying experience. Meron po ba kayong mapapayo? Opo. Hindi ho madali pumasok sa isang restaurant or bakery. Basta you have the feeling of sharing. Parang hindi nyo feeling na parang nalulugi kayo kasi nag-share kayo palagi. So yung presyo ho namin napakamura. So yung ginagamit naming materials at saka yung margin of profit namin is like the Chinese na very very small profit pero magiging volume ho yun yung benta Pagka nag-appreciate ang tao sa ginagawa ninyo, na sinishare niyo yung product nyo, hindi ko kayo malulugi niyan. At darating ang panahon, yung mga tao na rin na mag-appreciate, yung iyong negosyo will really be one of the businesses na masasabi natin, commitment na, hindi na siya business. Okay, and talking about sharing, panahon na po na i-share natin yung pagkain ninyo. Opo. Thank you very much, sir. Salamat, Maraming ma'am. salamat. Sir Junjo's father, Architect Judicio Salvador Sr., was a man of many dreams. Nagkaroon siya ng matibay na ambisyon, ang mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya naman pala sa pagiging kutsero, naging panadero, naging entrepreneur, at naging architect pa. Today's step number 3, mula naman sa kwento ng Pande Americana. A strong ambition can unleash your ingenuity and will open your eyes to possibilities. Maraming salamat, Go Negosyantes! Sana na-inspire kayo sa mga kwento ng pursued ambitions and dreams na hatid sa atin ng mga Mariqueñong entrepreneurs. See you next week. I'm Bam Aquino at ito ang SME Go. Huwag kalimutang bumili ng Go Negosyo Books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs, kung saan kasama ang kwento namin ng aking business partner. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text GoNego to 2910 for Globe and Smart. And like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. Or log in to www.gonegosyo.net. Huwag din kalimutan tumutok sa Go Negosyo sa radyo every Friday, 2 to 3 p.m. sa DZRH para sa Metro Manila at radyo natin para naman sa mga provincial areas. At kung interesado kayo sa social entrepreneurship, bumisita lang sa aming website, www.happynoy.com. Thanks to Coleccione for my shirt on today's show. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners, PLDT, SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, Value Line Systems and Solutions Corporation. At maraming salamat din sa mga kaibigan namin sa Department of Trade and Industry.